si Bato de la Rosa. At sabi po ng kampo ni Bato de la Rosa na absence without leave sa Senado since November pa po. November pa po yan siya absent si Bato sa Senado. Hindi na po yan pumapasok since November nung bumalik po yung sesyon ng Senado, ng Kongreso. Hindi na po yan siya pumasok. Ano na po ngayon ang buwan? At ano na po yung year? November 2025, siya po nagsimula na hindi na pumasok sa Senado. Ngayon po ay April na. April 2026. Ilang buwan na? I-count na natin. November, December, January, February, March, April. Matatapos na nga din po ang April. Tayo po ngayong week ay papasok na sa last week ng April. By Friday po. Ngayong Friday na darating, Mayo na po. May na po. So, absent na po si Bato de la Rosa sa Senado. Hindi nagtatrabaho, hindi nag-attend ng mga kanilang mga session, mga hearing sa Senado since November for the last 6 months. Kung ibang tao po yan, kung ordinaryo po yan, tinanggal na po yan matagal sa trabaho. Diba? Lang gamit. Pero, ang kampo ni Senator Bato de la Rosa, kinukonsidera ang mungkahi na huwag na muna siyang kumuha ng sweldo at allowance mula sa Senado. Ay, natubuan pala sila ng hiya. Huwag daw bigyan ng allowance. Ayon to kay JB Ejercito. Si JB Ejercito po ang chairman ng Senate Committee on Ethics. Toka po niya yan. Siya po si JB dapat yung nagsumasaway sa mga kasamahan niyang senador. Kung nagpapasaway, kung may ginagawang mga kagaya niyan, awol. So dapat matagal na ito inaksyon na ni JB actually. Ewan ko ba kung bakit kailangan pa maging umabot ng 6 months itong pag-absent na to. At ngayon ngayon pa sila mag-uusapan regarding sa sweldo at allowance ni Bato de la Rosa. Dapat kahit nung first month pa si Bato na absent na, tinalakay na nila to. Wala na, nabigay na yung mga sweldo nung nakaraang mga ilang buwan. Tapos ngayon lang pa as if natubuan ng kahihiyan yung kalbo. Pero paano yan? Alam po ninyo mga kaibigan, meron pa pong naiwan sa opisina niya ng mga staff, si Bato de la Rosa. And most of his staff are relatives of his. Pinagpapaandar po ng kanyang staff doon sa is mostly mga kamag-anak niya or konektado sa mga kamag-anak niya. Yan po. So ngayon pa lang sila, the month of April, 6 months after nag-absent na si Bato, ngayon pa lang sila magsasabi na wag na daw siya kumuha ng sweldo at allowance. You know what? Kung talagang si Bato, yung talagang may konsyensya talaga, totoong konsyensya, ay mag-resign na siya bilang senador. Bilang pagka-senador, mag-resign siya. Mag-resign ka na, Bato. Wala kang gamit sa taong bayan na nagkumalal sa'yo. Hindi ka na nahiya, mag-resign ka, Bato. Kung ayaw mo nang maging senador, mag-resign ka. Kasi alam naman din namin kung bakit ka nandyan eh. Hindi kasi, si Bato po kasi ay hindi po siya senador para sa taong bayan. Para lang po yan siya sa mga Duterte. Lubos-lubusin mo na to, Bato. Sabi mo na hindi ka na daw kukuha ng sweldo at allowance mo. Lubos-lubusin mo na mag-resign ka na lang para lang tuluyan hindi ka na makukuha ng sweldo at allowance
dyan bilang senador na alam nating lahat na yung sweldo mo, allowance mo, pribilehiyo mo, nanggagaling sa aming mga taxpayers. Kami, mga taxpayers, ang nagbabayad ng buwis para kayo makasweldo dyan sa gobyerno. So kung gusto mo na sabi-sabihan mo yung si JB Ejercito na sabi daw ninyo, ng kampo ninyo na huwag ka nabigyan ng sweldo, lubusin mo na, mag-resign ka na ba to? Huwag ka na bumalik sa Senado. Mag-resign ka na. Truly, it is a suggestion that it comes from my heart. Kung if you think that you cannot perform the duty that being a senator entails, mag-resign ka na. Mag-resign ka na ba to? Isama mo na rin yung si Robin, kasi isa rin yung walang gamit sa Senado. Bobo, napaka-bobo nun. As in. Oh. Ganun ba to? Hindi na lang to usapin sa sweldo mo at allowance mo. Mag-resign ka ba to, De La Rosa? Wala kang gamit. 6 months ka na, mahiya ka sa mga tao, sa mga ordinaryong manggagawa. Kahit sa pribado, kahit sa ating lokal na government unit, sa gobyerno, yung mga ordinaryong manggagawa. Pag 6 months na awol, wala na. Wala ka na. Diba? Pasaway ka sa trabaho mo. Tapos ganyan. Hoy, JB, bilis-bilisan mo naman gumawa. I am very disappointed kay JB Ejercito. Ang palakad niya before, siya po yung the good one. Ang tawag po namin kay JB Ejercito ay the good one. Mabait po yan kasi daw. At taliwas po yan sa kapatid niya na si Jinggoy Estrada, na yun po ang tawag po naman doon is the bad one. Ngayon, si JB Ejercito, sa kanyang mga ginagawa, baka gusto pa niya sulutin yung the bad one na titulo ng kanyang kapatid. JB Ejercito, asan na yung the good one mo? Oh, huwag kang gumaya sa kuya mo. Siya na lang, sa kanya na lang yung the bad one na title. Ikaw the good one ka, di ba? Bakit kinukonsinti mo si Bato na bad yung ginagawa ni Bato? Oh, asa na yung the good one mo? Very disappointing. So, yun na po. Si Bato, well, manawagan tayo talaga. As in nananawagan ako na umayos po kayo dyan sa Senate House Committee on Ethics. House Ethics sa Senado. Kasi hiyang-hiya po sa inyo yung House Committee on Ethics doon sa lower house. Doon sa kanila, talagang inasikaso nila, inaayos nila yung kanilang mga tiwaling mga membro doon. Nasampulan na nga po si Kiko Barsaga doon. 2 beses na napatawan ng suspensyon. At ang suspension po ni Kiko Barsaga ay tumagal na ng at I think ilan na yun? 30 days, 60 days, 3 buwan. Ito si Bato de la Rosa, patawan niya na ng suspension yan or kung ano kailangan penalties niyan sa pagiging niyang awol. Galaw-galaw, JB Ejercito, pag may time, please. Harap-harapan ng si Bato de la Rosa nagpapasaway. At hindi mo makayang idisiplinahin yan. Ikaw yung may sa mga pagdidisiplina sa kapwa mo, senador. Magbotohan kayo. Alam niyo po yung mga kaibigan, the only way na matatanggal po ang isang senador sa Senate is by resignation ng mismong senador, or sila pong 24 na mga senador ay magbobotohan para tanggalin ang kanilang kapwa senador dahil sa mga ginagawang hindi maganda. Pwede po yon. Hindi po impeachable officers ang mga senador. Pero matatanggal sila sa kanilang posisyon kung sila po ay number 1, may nangyari sa kanilang masama na tigok, siyempre dead. Number 2, kung sila po ay magre-resign mismo sila
kusa sila mag-resign sa kanilang pagiging senador. At number 3, kung sila mismo magbobotohan sa Senado na tanggalin ang kanilang tanggalin ang isang member nila. Yun lang po yung tatlo na way. Hindi po makikialam dyan ng executive, hindi din po makikialam dyan ang judiciary. Kasi dyan lang po sa Senado yan. That's the only way na makakatanggal sila ng sarili nilang kapwa senador. Kung kung natigok or kusang nag-resign. Kaya yun. So, sige JB, ayusin mo yan si Bato. Grabe ha. Next. Si JB pa rin. Si JB pa rin po. Nagigigil ako kay JB. Oh. Yun nga po, may balita po kaninang umaga, pumasok po at sinabi po mismo po ng ating Department of Justice na napupunta po sa Czech Republic para kunin na sana si Saldico, lumalabas po na napakawalan ng Czech government si Saldico na hold po nila doon. Noon siya po ay na hold siya dahil merong problema. Nakitaan siya ng problema ng Czech immigration nung pa siya po ay patawid ng Germany. Hinold po siya doon. Nahuli. Yes, huhulihin ka talaga. Pag ikaw ay lumalabag sa isang immigration policy at nakikwalay ka papeles. Palyado yung papeles mo, yung visa mo, palyado. Huhulihin ka talaga. The term is huli. Huhulihin ka para hindi ka makulusot. So nahuli po. It is a correct term. Masyado lang maarte yung mga iba dyan na tao na naghahanap talaga ng makikasisira sa administrasyon. The term din po is nahuli kung ikaw ay gustong tumawid sa isang border pero gumagamit ka ng palyadong papeles. So nahuli ka talaga ng immigration na gusto mo tumawid kaya hindi ka po nakatawid kasi nga nahuli ka na gumagamit ka ng papeles na hindi maayos. So nahuli din yung term na yon. Ang problema po ay nakita ko po kanina yun na nga hindi yata nakatakas, napawala. Ano lang siya? He was let go. Sa English pa, he was let go. The Czech government let him go. Because it apparently it seems na nahinaan ng pagkilos po ng ating gobyerno para lang kunin siya doon. It took after kanina rin po nabasa ko po nabasa ko yung pinalabas lang po before ako umakyat, nakita ko po yung isang quote card. Balita po na mismong inaangkin po ni DILG Secretary John Vic Remulla ang kanyang pagkakamali to assume na yung ating immigration laws of holding ang tawag dito, yung tao na sa immigration kailangan na pwedeng 3 weeks, aabot ng 3 weeks. Apparently, hindi niya alam na iba yung doon sa Czech Republic, yung patakaran nila doon. Pero balik tayo muna kay John Vic. Balik muna tayo kay The Good One. Sabi ni The Good One, parang big blow setback na naman kapag nawala yung inaasahan natin. Siguro kasi yan ang sabi ng DOJ kanina na bad news, sad news. Nawala na sa custody ng Czech Republic si Saldico. Yun na nga. Hindi ka lang nag-iisa niyan, JB. Si John Vic, isusunod ko sa'yo si John Vic. Susulatan ko yung si John Vic ng artikulo. Kasi sa mga kaibigan, John Vic, personally ito, opinion ko na to personally, John Vic made the president, si PBBM, look bad. Dapat ina-avoid yan ng PCO, yung ganyan na mga instances.
And apparently, kasalanan ni John Vic. And John Vic, as a DILG secretary, is the alter ego of the president. Ano yan, dapat bilis-bilisan nila ano yan, damage control at hanapin talaga nila, masinsinan nila hanapin si Saldico dyan sa Czech Republic. Hanapin nila sa Czech Republic kasi hindi siya nakalusot, di ba? Hindi po siya nakalusot si Saldico doon sa border kung saan siya tumatawid papuntang Germany. So, ibig sabihin, nandyan pa siya somewhere sa Czech Republic, siguro na naghahanap ng backdoor sa ibang mga European na countries. Ang Czech Republic po, alam nyo, is nasa ano siya? Nasa gitna. So, madami po siyang European countries na kapitbahay na pwede kang tumawid lang. Siguro mga tawid-tawid lang kasi wala po hindi naman siya landlocked po ang Czech Republic. So pwede kang tumawid-tawid kung saan kung gusto na country kung makakalusot yung mga papeles mo. Apparently nung si Saldico ay tumatawid papuntang Germany, siya po ay na-flag ng Czech. So sana naman to correct this problem, hanapin na po sa Czech Republic. Hanapin na po niyo si ano diyan, before pa yan siya magpa nose slip, magpa cosmetic surgery para hindi na siya makalala ulit. Yung parang mga face off ba. Posible po 'yon. Mayaman po. Mayaman po si Saldico. 'Di ba? Mapera po yan siya. Ilan yung air assets niya po? 11. Klase-klase po 'yon. So, mapera po yan. Pwede po yan magbayad ng doktor para ibahin yung kanyang anyo, ibahin yung kanyang mukha. So, ang nakakaalam lang siguro ngayon ay yung mga nakakuha sa kanya, yung nag-flag sa kanya sa Czech Republic, kung siya po ay napicturan doon sa border, ay meron pong sense of features na bagong anyo or anyo ni Saldico. Ang hawak-hawak na ng DOJ ngayon na I think na late lang talaga pagdating doon. Na late po sila pag fly over there para para kunin na si Saldico. So hindi ko alam kung paano to po maayusin. Pero sige lang. Makikita pa rin po yan si Saldico. Oh. Kasi po kung talagang hahabulin yan eh. Anyway, so yon nga, sa puntong ito, parehas kami ng iniisip ni The Good One. Actually, parehas po kami ng sentimiento ni JB Ejercito regarding this matter with Saldico. At si John Vic, ang daldal mo kasi, ang daldal mo eh. Yan tuloy. Oh. Kung the moment sana na narinig na natin yung news noong April 16, nag-fly away ka na doon sa the Czech Republic para ikaw personal makita mo at maasikaso mo doon. Fly away. Dami ka pang mga paano. Yan tuloy. Sige, next. Ay, nako. Si Harry Barney. Si Harry Barney na nagbibigay ng mga legal advice sa iba, pero siya hindi naman siya mismo hindi niya pina-follow yung kanyang mga legal advice. Sabi niya, pinayuhan niya si Saldico na mas mayaman pa sa kanya, mas mapera pa sa kanya, pinayuhan niya si Saldico na mag-apply ng asylum bilang mas matibay na proteksyon sa kabila ng mga ulat na hawak itong golden passport o bilang foreign residency. Yes, alam po natin na may reports po nakakuha po si Saldico ng Portuguese passport. Dual siya doon. Pero ang problema, na-cancela po yung kanyang Philippine passport.
So, yung kanyang hinahawakan is Portuguese, the Portuguese passport. So, itong asylum seeker himself na si Harry Roque, nag-a-advise ng asylum kay tawag dito, kay Saldico. Alam mo ninyo, yung pag-a-apply din ng asylum ni Harry Roque doon sa the Netherlands ay hindi po. Kaya po yan siya nasa ibang bansa sa Europa ay naghahanap siya ng lugar kung saan siya mag-a-apply muli. Alam po natin may tinatawag sila na kung saan ka lumapag, kung saan ka nag-enter sa Europe, kung saan ka lumapag, doon ka pwedeng mag-apply ng asylum. Ang sa kaso po ni Harry Roque, lumapag po siya sa Germany. Munich siya yata yung kanyang entry. At from Germany, pumunta po siya sa the Netherlands. At doon sa Netherlands siya po nag-apply ng kanyang asylum. Ang problema, hindi po nag-grant yung kanyang asylum doon sa the Netherlands at siya po ay pinapabalik sa country of entry niya, which is Germany. At hindi ko alam kung nag-apply siya sa Germany, pero ngayon po, at sa kanyang mga vlog, naglalagi po siya doon sa Austria. Itong si Harry Roque, Austria siya. Which is, if you connect the dots, ang ambassador po ng Austria, ng Pilipinas sa Austria, ay anak po ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na si Luli Arroyo Bernas. I think that's the correct Bernas. So kaya doon siya naglalagi sa Austria. Ano si Harry Roque? Alamero din Alamero po. Ay nako, dapat kay Harry Roque, asikasuhin niya po yung kanyang sariling problema. Alam din po natin na kinansila din ang pasaporte ni Harry Roque. Kinansila din po ng ating gobyerno yung kanyang pasaporte. At si Harry Roque nga po ay fugitive. At siya po ay may mga kaso dito sa ating bansa. Ayaw niya umuwi at harapin ang kanyang mga kaso. Kabago-bago lang po yesterday or the other day, pinatawan siya ng kaso ng BIR for tax evasion. Sila mag-asawa. So since yung asawa niya, possibility na nandito pa sa Pilipinas, ay yung asawa niya yung hahabulin ng BIR dito sa Pilipinas. Kawawa naman. Yung mga anak niya nandito or ewan ko kung saan na ba sila. Kung nandito pa. Pero si Harry Roque, andon, nagbabanjing-banjing lang sa Europa. At galit na galit siya na tinatawag siyang fugitive. Anong tawag sa'yo? Anong itawag namin sa'yo? Na tumatakbo ka sa batas dito sa Pilipinas. Ayaw mo harapin yung mga kaso mo dito. So, yung tawag sa'yo, fugitive. Ano ba mga ibang description dyan? Makialamero talaga si Harry Roque. Inaano pa niya yung problema ni Saldico, meron siya sarili problema. Ang galing. May pa the best course of action ka pa. Pero sa iyong sarili, hindi mo magawa kasi denied yung asylum mo. Wow, yung hiya sa'yo. Kukulango.
news ang DDS. Puro fake news ang DDS. Mga troll farm, mga tae. DDS, DDS. Puro fake news ang DDS.